Hello again everyone! Ito nga po pala ay mga pa-order po natin noong May 15. Bale, umaga nga po ng May 15 ay nakailang miss call na nga po pala sa atin si customer nung pag-check ko ng atin pong messenger. Hindi ko nga po nasagot ang kanya pong mga tawag dahil nga po naglalaba po kami. Kaya ako na nga po ang tumawag sa kanya at yun nga po ay tinatanong niya po sa akin kung pwede pa daw pong mag-order ng pang 4 PM. Since pang 4 PM pa naman ay tinanggap ko na po yung order. Kapag ka ganun po kasi na medyo mahaba-haba pa naman po yung time na pwede pa naman po akong mamalengke at i-prepare yung mga orders ay hindi ko po talaga tinatanggihan. Iniwan ko na nga po si mama at yung kapatid ko para ituloy po yung paglalaba. Ganun po kasi yung aming ginagawa pag wala po talaga kaming pa-orders at nandyan naman po yung ate ko para magbantay ng store ay naglalaba po talaga kami. At dahil madalas po talaga kaming natatambakan ng mga labahin. Pagka may mga pa-order po kasi ako ay hindi po talaga namin maisingit yung paglalaba. Lalo na po pag ang tatao po sa store ay si mama. Bali, ang bibilhin ko lamang naman po sa palengke ay yung lulutuin po nating lumpiang gulay. Dahil hindi po talaga kami nag-i-stock ng gulay at karne sa bahay. Dahil tulad nga po ng sinabi ko, ay hindi naman po araw-araw ay may nag-o-order po sa atin. Kaya kapag po may mga stock na gulay ay madalas din po kasing nasisira. Kaya sayang naman po ito. Kagaling ko nga po sa pamamalengke ay dumiretso na po ako agad sa pagluluto ng atin pong puto kutsinta. Bali, ang order nga po pala sa atin ni customer ay 2 bilaong puto kutsinta at 2 bilaong lumpiang gulay. Bali, nag-order din po pala sa atin si customer nung May 1 at May 2. Madalas po talagang nag-order sa atin si customer at ang madalas po talaga niyang ino-order sa atin ay puto kutsinta at lumpiang gulay. Madalas nga din pong nagbibigay sa atin ng feedback ang atin pong customer. Customer nga din po ang nagsuggest sa atin noon na ilagay po natin sa karton ng juice yung atin pong mga lumpiang gulay o yung lumpiang Shanghai para daw po ma-preserve yung crispiness nito. Once po kasi na naipak na po natin yung lumpiang gulay o lumpiang Shanghai ay hindi na po talaga maiwasan na lumambot. Pagka nakalagay lang naman po siya sa tray na kung saan po namin pinapatiktikan ay hindi po talaga siya lumalambot. Pero once na pinagtatabi-tabi ko na po siya sa tray o ipapak ko na o ilalagay sa bilao ay hindi na po talaga maiwasan yung paglambot. Madalas din po talaga akong nagsisearch o kaya nanonood ng mga cooking tips pagdating po sa pagpre-preserve ng crispiness ng ating pong lumpiang gulay at lumpiang Shanghai. Dahil gusto ko rin naman po sana na kapag i-deliver na po yung ating lumpiang Shanghai ay crispy pa po yung balat. Pinapatiktikan pa nga po namin ito ng mga 5 to 10 minutes bago nga po namin ito balutin. Dahil ang sabi nga po nila na madalas pong nagiging reason din kung bakit mabilis lumambot yung ating lumpiang gulay o lumpiang Shanghai ay dahil po sa nasipsip nitong mantika. Pag linalagay na nga po namin ito sa bilao o sa ating tray ay naglalagay din po kami ng paper towel sa ilalim. Lahat na nga po yan ay ginagawa po talaga namin para i-preserve yung crispiness ng ating pong lumpiang gulay at lumpiang Shanghai. Pero hindi po talaga siya 100% na nananatiling crispy. Isa din po kasi ang lumpiang Shanghai at lumpiang gulay sa ating mga best sellers. Kaya kung pwede lang po talaga sana ay 100% satisfaction naman yung maramdaman ng ating mga customer kapag po bumibili sila. Tapos ko nga po ng ating puto kutsinta ay sinunod ko na rin po yung ating lumpiang gulay. Taas na naman nga po yung ating pong gulay at karne kaya napakahirap po talagang tumubo pagdating sa ating lumpiang gulay at lumpiang Shanghai. Salamat na nga lang po tayo kung may matitira pa o may tutubuin pa tayong 50 o 100 sa isang bilao. At pagkatapos ko nga pong magisa yung ating pong gulay ay binalot ko na rin po ito agad. Bale, priniprito nga lang po pala namin yung ating lumpiang Shanghai o lumpiang gulay 1 hour before nung delivery o 1 hour before nung pick up time. At pinapatiktikan pa po namin ito ng mga 5 to 10 minutes. Nagpiprito nga po pala kami ay mga 10 piraso lamang po sa isang kawali o isang salangan. Dahil sabi nga po sa mga tips ay mas maganda daw po pag hindi overcrowded kapag nagpiprito ka ng mga lumpiang gulay o lumpiang Shanghai para po mag-crispy. Yan na nga po yung order po sa atin ni customer. Bale, 2 puto kutsinta at 2 din pong lumpiang gulay. Yan nga lang po kadami madalas yung atin pong mga pa-order. Minsan nga po ay isang bilao lang. Pero kapag peak season naman ay dun lamang po talaga tayo bumabawi.
Kaya tiyagaan lang po talaga sa ganito pong negosyo.